Alam mo yung mga alaalang bumabalik sa'yo kahit hindi mo naman sinasadya? Yung tipong bigla ka nalang tatamaan ng isang matagal nang nakalimutang memorya. Tapos, hindi mo alam kung bakit parang ang bigat-bigat sa dibdib mo. Ganon ang nangyari sa akin noong una kong nakita si Prof. Elias. Pero teka, bago ko ikwento yon, bumalik muna tayo sa nakaraan. Bata pa lang ako noon. Mahilig na akong gumala sa gubat malapit sa bahay namin sa probinsya. Hindi ko naman masasabi na pasaway ako. Pero sabihin na lang natin, nalikas akong mausisa. Madalas akong nagpapalipad ng saranggola, namimitas ng bunga, o di kaya ay nagtatago sa mga kakahuyan para maglaro ng tagu-taguan kahit ako lang mag-isa. Hanggang sa isang araw, nakilala ko siya. Hindi ko maalala kung ano eksaktong araw yon. Basta ang natatandaan ko lang, abala akong nag-aayos ng isang maliit na kubol na ginawa ko sa ilalim ng malaking puno. Doon ko po siya unang nakita. Isang lalaking may maputlang balat, matangos ang ilong, at malalim ang titig. Para siyang hindi nabibilang sa lugar na yon. Pero hindi ako natakot nun. At na-curious pa nga. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko, habang nakaupo siya sa isang ugat ng puno. Pinagmamasdan ako. Hindi siya agad sumagot. Para bang iniisip niya kung dapat ba niya akong kausapin. Pero makalipas ang ilang saglit, ngumiti siya. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Gumagawa ko ng bahay-bahayan. Sagot ko, ipinagmamalaki ang kubol na gawa sa dahon at sanga. Tumayo siya, lumapit at tinignan ang ginawa ko. Maganda, sabi niya. At simula nga noon, naging madalas ko siyang nakikita sa gubat. Hindi ko alam kung paano siya basta nalang sumusulpot. Minsan, bigla ko nalang siyang makikita sa may ilog. Minsan naman, sa ilalim ng puno. Nakatingin lang sa malayo. Ang alam ko lang, hindi siya tulad ng ibang tao sa bayan namin. Anong pangalan mo? Minsang tanong ko. Napatingin siya sa akin na tila ba nag-aalangan. Elias, sagot niya. Hindi ko alam kung totoo ba ang pangalan na yun o imbento lang. Pero hindi na ako nagtanong pa. Lumipas ang ilang linggo at naging parang lihim kong kaibigan si Elias. Madalas niya akong tinutulungan sa paggawa ng mas matibay na kubol. Tinuturuan akong gumuhit gamit ang uling mula sa sinunog na kahoy. At minsan, kinukwentuhan ako ng mga bagay tungkol sa kalikasan. Mga kwento tungkol sa puno, sa hangin, sa tubig. Para siyang may malalim na koneksyon sa lahat ng bagay sa paligid. Hanggang sa isang araw, bigla na lang siyang nawala. Wala siyang paalam. Walang iniwang bakas. Pilit ko siyang hinanap sa mga dati naming pinupuntahan pero kahit anino niya, hindi ko na nakita. Sa murang edad ko noon, hindi ko naintindihan kung bakit siya nawala. Basta, ang alam ko lang, isang araw, nagising ako na parang isang bahagi ng pagkabata ko ang nawala kasama niya. At ngayon naman, maraming taon na ang lumipas. Heto ako nasa Maynila. Nakaupo sa unang araw ng klase ko sa isang kursong hindi ko sigurado kung gusto ko talaga. At noong pumasok ang prof namin sa literature, biglang may kung anong tumama sa akin. Dahil sa harap ko ngayon, isang lalaking may maputlang balat, matangos na ilong, at malalim na titig. Ang eksaktong matang hindi ko makakalimutan kahit kailan. At sa kaloob-looban ko, parang may bumubulong. Siya yun, si Elias. Alam mo po yung pakiramdam na parang bigla kang binagsakan ng isang malaking palaisipan? Parang nagising ka lang sa isang umaga tapos may isang bagay na hindi mo maintindihan pero ramdam mong sobrang importante. Ganito mismo ang naramdaman ko noong unang beses kong nakita si Prof. Elias. Pagkapasok niya sa classroom, hindi ko na narinig ang ingay ng mga kaklase ko. Hindi ko rin napansin nang mag-roll call siya ng mga pangalan.
Ang tanging pumapasok lang sa utak ko ay isang tanong. Bakit siya nandito? Hindi to maaari. Hindi to normal. Pero kung siya nga talaga si Elias, bakit parang hindi niya ako kilala? Tahimik akong nakinig sa buong lecture niya habang pilit kong inaalala ang mukha niya noon sa probinsya. May mga bagay na nagbago sa kanya. Mas formal na siyang manamit. Mas seryoso na ang dating niya. At mas matured na. Pero may ilang bagay na hindi nagbago. Ang lalim ng tingin niya, ang malumanay niyang boses, at ang paraan ng pagsasalita niya na parang may kakaibang kahulugan ng bawat salita. At habang nagsasalita siya sa harapan, nagtagpo ang mga mata namin. Para bang biglang bumagal ang oras. Ang init ng pakiramdam ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa kaba o dahil sa hindi maipaliwanag na emosyon na bumalot sa akin. Pero ang pinaka nagpabalisa sa akin ay ang reaksyon niya. Dahil imbis na dumaan lang ang tingin niya sa akin tulad ng iba niyang estudyante, sandali siyang natigilan. Para bang may naalala siya? Isang bagay na matagal nang nakabaon sa kanyang isipan. At sa loob ng isang segundo, bago niya muling ibinaling ang tingin sa iba, nakita ko ang isang bagay sa kanyang mukha. Pagkalito. Hindi ko na rin matandaan kung paano natapos ang unang klase namin. Pagkatapos ng lecture niya, mabilis siyang umalis na parang may iniiwasan. Ako naman, hindi mapakali. Dapat ba akong magtanong? Dapat ko ba siyang kausapin? Pero paano kung hindi naman siya talaga yung Elias na nakilala ko noon? Dumaan ang mga araw, pero hindi ako tinigilan ng iniisip ko. Kada klase namin sa literature, palagi akong abala sa pagmamasid sa kanya. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakapansin pero parang madalas siyang hindi komportable kapag napapatingin siya sa akin. Hanggang sa isang gabi, nagpa siya akong hanapin ng sagot. Gabi na noon at halos wala ng estudyante sa building. Dumaan ako sa faculty office. Pero ayon sa student assistant doon, umalis na raw si Prof. Elias kanina pa. Kailangan ko siyang makausap. At parang may nagtulak sa akin na pumunta sa lumang library ng university. Isa ito sa mga madalang puntahan ng mga estudyante dahil sa luma at madilim nitong ambience. Pero malawak ang koleksyon ng librong ito. Kaya madalas, pinupuntahan ng mga prof. Pagkapasok ko, tahimik ang paligid. Ang tanging maririnig lang ay ang mahihinang tunog ng bentilador. Dahan-dahan akong naglakad sa pagitan ng mga bookshelf. Sinisilip ang bawat hanay. At doon ko siya nakita. Si Prof. Elias, nakaupo sa may dulo ng library, malapit sa bintana. May hawak siyang isang lumang libro, pero hindi niya to binabasa. Sa halip, nakatingin siya sa labas, sa madilim na kalangitan, na para bang may malalim siyang iniisip. Huminga ako ng malalim. Pilit na pinapalakas ang loob ko. Hindi ko alam kung tama ba ang gagawin ko pero hindi ko na kayang magpigil pa. Prof. Elias? Mahina kong tawag. Nagulat siya. Halos malaglag ang hawak niyang libro at agad niya akong tinapunan ng tingin. May. Nagtagpo ang tingin namin. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata na hindi ko inaasahan. Takot. Anong ginagawa mo rito? Gusto kitang makausap. Sagot ko, nauutal pa ako sa kaba. Matagal ko nang gustong itanong pero hindi ko alam kung paano pero ngayon, gusto kong malaman. Ikaw ba si Elias? Yung Elias na nakilala ko noon? Hindi siya sumagot. Pero ang paraan ng pagkakabahala sa kanyang mukha ay sapat ng sagot para sa akin. Hindi ko maintindihan. Bakit parang hindi ka tumatanda? Bakit bigla ka na lang nawala noon? Tapos ngayon, nandito ka bilang prof namin. Ano ka ba talaga? Ilang saglit siyang natahimik.
Bago muli siyang nagsalita, mababa ang boses at puno ng babala. May mga bagay na mas mabuting hindi mo na lang alamin. Pero hindi ako sumuko. Bakit? Anong tinatago mo? Huminga siya ng malalim, saka inilapag ang hawak niyang libro sa lamesa. Tumingin siya ng diretso sa akin at doon ko lang napansin kung gaano katindi ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ako taong tulad mo. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nagpatuloy siya. Matagal ko nang tinakasan ang mundo ko, May. Pero hindi ko kayang tuluyang lumayo rito. At ngayong alam mo na ang tungkol sa akin, hindi ko alam kung ligtas ka pa. Napalunok ako. Anong ibig mong sabihin? Napayuko siya. Tila may bumabagabag sa kanya. Hinahanap na nila ako. Tila biglang humigpit ang dibdib ko. Kanino ka tumatakas? Tanong ko. Saglit siyang natahimik bago ako tinitigan ng diretsyo. Sa kaharian na hindi mo dapat malaman. At sa sandaling yon, napagtanto ko na ang lalaking kaharap ko ngayon ay hindi lang basta isang propesor. At lalong hindi lang basta ang Elias na kilala ko noon. Isa siyang misteryong mas malaki pa kaysa sa inaakala ko. Mula noong gabing yon sa lumang library, hindi na ako mapakali. Ang mga sinabi ni Prof. Elias ay paulit-ulit na umuulit sa isipan ko. Anong ibig sabihin nun? Anong klaseng kaharian ang tinutukoy niya? Gusto ko siyang kausapin ulit, pero hindi ko magawa. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin sa klase namin nang hindi naiisip ang kakaibang revelasyong yon. Lahat ng kilos niya, lahat ng salita niya, ngayon, tila may ibang bigat na sa akin. At mas lalong naging mahirap dahil napansin kong iniiwasan na ako ni Elias. Sa klase, hindi na niya ako tinatawag para sumagot. Kapag nagkakasalubong kami sa hallway, agad siyang lumiliko palayo. At isang beses, sinubukan kong puntahan siya sa faculty office. Pero pagdating ko doon, nakita ko siyang nakatayo sa may pinto. Seryosong nakatingin sa akin. May, malamig niyang sabi. Tigilan mo na ako. Parang may kumurot sa puso ko sa narinig ko. Ano? Hindi makapaniwalang tanong ko. Iwasan mo ako. Sagot niya, diretsong nakatingin sa akin. Huwag ka nang magtanong tungkol sa akin. Kalimutan mo na ang lahat ng sinabi ko sa library. Pero paano ko makakalimutan? Paano ko hindi iisipin kung sino ba talaga siya? Hindi ko siya sinagot. Tumalikod ako at umalis. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi ko kaya ang hinihiling niya. At hindi nagtagal, kahit anong pag-iwas niya, hindi pa rin namin natakasan ang isa't isa. Isang gabi, habang pauwi na ako mula sa isang late night study session sa library, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Walang anino ng tao sa paligid. At kahit nagmamadali akong sumilong sa waiting shed, nabasa pa rin ako. Napatingala ako sa langit. Pinagmasda ng malalaking patak ng ulan na bumabagsak sa lupa. Tahimik na ang buong campus. Tanging tunog lang ng ulan ang naririnig. Sa kung anong dahilan, parang bigla akong nakaramdam ng lungkot. Hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa lahat na nangyari nitong mga nakaraang araw. Bigla, isang boses ang narinig ko mula sa gilid. Basang-basa ka na. Napalingon ako. Si Elias. Nakatayo siya sa ilalim ng isang lumang waiting shed. May hawak na itim na payong, nakasuot ng asul na jacket. Ang buhok niya ay bahagyang basa, at ang mukha niya ay may halong pag-aalala. Hindi ko alam kung bakit pero sa sandaling yon, parang biglang nawala ang bigat sa dibdib ko. Akala ko gusto mong iwasan ako. Mahinang sabi ko, hindi pa rin lumalapit sa kanya. Napatingin siya sa akin. Tila nag-aalinlangan sa susunod niyang sasabihin. Pero sa uli,
Naglakad siya papunta sa akin. Itinakip ang payong sa ulo ko at marahang hinawakan ang braso ko. May, tama ang sinabi ko na dapat mo akong iwasan. Pero andito ka. Hindi siya sumagot. Sa halip, inabot niya ang isang kamay niya para itulak ang basa kong buhok sa likod ng tenga ko. Ang simpleng galaw na yon ay nagbigay ng kung anong init sa dibdib ko. Ang hirap mong iwasan. Bulong niya. At sa unang pagkakataon, inamin niya ang hindi niya kayang itanggi. Na kahit anong gawin niyang paglayo, may kung anong hindi mapatid na koneksyon sa pagitan naming dalawa. Simula noong gabing yon, nagbago ang lahat. Kung dati, iniiwasan niya ako, ngayon, nagkaroon na kami ng mga lihim na sandali. Hindi man kami umaamin ng direkta pero hindi na niya ako tinatalikuran. May mga pagkakataong inaabutan ko siya sa library. At imbis na iwasan niya ako, tumatabi siya, tahimik na nagbabasa ng libro. Minsan, nagkakasalubong kami sa hallway at kahit maraming tao sa paligid, hindi niya inaalis ang tingin niya sa akin. May mga gabi rin na inaabot ako ng ulan at parati siyang sumusulpot na may dalang payong. Nagsimula na ring magkaroon kami ng totoong usapan. Hindi lang tungkol sa klase, kundi tungkol sa buhay. Minsan, nag-uusap kami sa cafe, kung saan nagkikwento siya tungkol sa mga paborito niyang libro. Hindi ko rin napigilan ng sarili kong magtanong tungkol sa nakaraan niya. Pero, palagi niyang nililihis ang usapan kapag napupunta na sa kung sino siya bago siya maging propesor. Hindi ko na rin namalayan kung paano nagsimula basta isang gabi, habang naglalakad kami sa loob ng campus, sa ilalim ng anino ng lumang puno, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ko. At hindi ako bumitaw. Alam kong mali. Alam kong bawal. Pero sa mga sandaling yon, hindi ko na inisip ang tama at mali. Ang alam ko lang, mahalaga sa akin si Elias. At hindi ko kayang palampasin ang pagkakataong ito. Isang gabi, habang pauwi na kami mula sa isang sekretong pagkikita sa isang tahimik na cafe, biglang nagbago ang pakiramdam ng paligid. Biglang lumamig ang hangin. Tahimik ang buong kalsada. Pero sa loob-loob ko, ramdam ko na may kakaiba. Napansin ko rin na si Elias ay tila naging tensyonado. Napatigil siya sa paglalakad. Tumingin sa paligid, sa kamarahang hinawakan ang braso ko. May, seryosong sabi niya. May sumusunod sa atin. Napatingin ako sa paligid, pero wala naman akong nakita. Anong ibig mo sabihin? Tanong ko. Hindi siya sumagot, pero mas hinigpitan niya ang hawak sa akin. At bago pa ako makapagtanong ulit, biglang may malamig na hangin na dumaan sa tabi namin. At sa isang iglap, naramdaman ko na parang may ibang presensya sa paligid. Parang may mga matang nakatingin sa amin mula sa dilim. Dahan-dahan akong tumingin sa gilid. At doon ko lang napansin ang anino sa likod ng isang poste ng ilaw. Hindi ko makita ang mukha niya. Hindi ko alam kung tao ba o hindi. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi yun ordinaryong nilalang. At sa gabing yon, sa ilalim ng kislap ng ilaw sa kalye, napagtanto ko ang isang malaking katotohanan. Ang mundong pilit na tinatakasan ng taong minamahal ko ay unti-unti na kaming hinahabol. Alam mo yung pakiramdam na parang biglang lumiliit ang mundo mo? Tipong kahit gaano mo kagusto itanggi ang isang bagay, hindi mo na magawa kasi ramdam mong unti-unti ka nang nasasakal ng katotohanan. Ganun na ganun ang naramdaman ko noong gabing iyon. Noong una kong naranasan ang presensya ng hindi pangkaraniwang nilalang na humahabol kay Elias. Hindi ko pa rin maipaliwanag ng buo kung ano talaga ang nakita ko. Hindi ko man lubos makita ang mukha ng anino sa likod ng poste ng ilaw. Ramdam ko ang malamig nitong titig. Ramdam ko ang bigat ng presensyang hindi ko maipaliwanag. Parang may pwersang pumipigil sa akin na huminga ng maluwag.
At si Elias, tahimik lang siya sa tabi ko. Pero ramdam ko ang pagkapit niya sa braso ko. Matigas ang pagkakahawak niya. Hindi sa paraang nananakit, kundi sa paraang gusto niya akong protektahan. May, huwag kang lalapit. Napatingin ako sa kanya. Hindi pa man niya sinasabi ay alam ko na. Kahit wala akong nakikitang kakaiba maliban sa anino, kahit hindi ako sigurado kung sino o ano ang nasa harapan namin, ramdam ko na hindi ito kabilang sa mundong nakasanayan ko. Napalunok ako. Ano yun? Tanong ko. Halos hindi lumalabas ang boses. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan niyang itinulak ako paharap sa kanya. Itinago sa likod ng katawan niya. Parang kahit ano pa ang mangyari, handa siyang harapin kung sino man ang nilalang na iyon para lang hindi ako madamay. At doon ko lang napansin ang kakaibang pagbabago sa kanya. Ang mga mata niya na laging malalim ang titig. Ngayon, tila kumikinang sa ilalim ng liwanag ng poste. Hindi siya nagagalit, pero may kakaibang determinasyon sa mukha niya. Parang isang taong alam na hindi na siya maaaring umatras. Bakit mo ako sinusundan? Malamig niyang tanong. Biglang sumabog ang hangin sa paligid namin. At sa isang iglap, nawala ang anino. Parang hindi to kailanman naroon. Parang wala akong nakita. Parang wala akong naramdaman. Pero alam kong totoo yun. At nang bumaling ako kay Elias, ang mukha niya ay nanatiling seryoso. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Simula noong gabing yun, hindi na ako mapakali. Lalong dumami ang mga tanong sa isipan ko. Sino ba talaga si Elias? Anong klaseng mundo ang tinatakasan niya? Isang araw, habang nasa klase namin sa literature, hindi ko maiwasang titigan siya habang nagtuturo. Kahit pilitin kong ituon ang isipan ko sa leksyon, hindi ko maiwasan ang pakiramdam na may mas malalim pang dahilan kung bakit siya nandito. At kahit anong pagtatago niya, unti-unti nang lumalabas ang katotohanan. Minsan, napansin ko kung paano siya biglang natitigilan. Para bang may naririnig siyang hindi namin naririnig. Minsan naman, parang nakakabasa siya ng iniisip ng iba. May mga pagkakataong bago ko pa man sabihin ang gusto kong itanong, nasasagot na niya agad ito. At minsan, napapansin kong may kakaiba sa paligid niya. Parang may manapis na usok na bumabalot sa kanya sa ilalim ng sikat ng araw. Isang bahagyang kinang sa hangin na hindi pansin ng ibang tao. At ang mas nakakakilabot, tuwing naglalakad kami ng magkasama, palagi kong nararamdaman na may sumusunod sa amin. Naging mas madalas ang paglitaw ng mga aninong katulad noong nakita ko sa poste ng ilaw. Tuwing nasa madilim na bahagi kami ng campus, pakiramdam ko may mga matang nakatingin. Hindi ko to nakita noong buo, pero nararamdaman ko ito. At isang gabi, dumating ang pinakakinatatakutan ko. Nagkita kami ni Elias sa lumang library. Halos wala ng estudyante doon, maliban sa amin. Sa loob ng tahimik na silid, sa ilalim ng liwanag ng chandelier, tinitigan niya ako. Hindi bilang professor, hindi bilang estudyante, kundi bilang dalawang taong may lihim na koneksyon. May kailangan akong sabihin sa'yo. Napatingin ako sa kanya. Alam ko na, sabi ko, kahit hindi ko pa alam ang kabuuan ng katotohanan. Alam ko naman na hindi ka ordinaryong tao. Huminga siya ng malalim, saka lumapit sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko at sa unang pagkakataon, ramdam ko ang bahagyang panginginig niya. Hindi ako tao, May. Napasinghap ako. Kahit na matagal ko nang nararamdaman to, iba pa rin pala yung maririnig mo ito mula sa kanya mismo. Kung ganon, ano ka? Tahimik siyang tumingin sa akin. Sa kamarahang hinaplos ang gilid ng pisngi ko gamit ang hinlalaki niya.
Engkanto ako. Napalunok ako. Hindi ako makagalaw. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang sinabi niya. Matagal na akong tumakas mula sa mundo namin. Gusto kong mabuhay bilang isang tao. Gusto kong maranasan ang buhay ng isang mortal. Pero ngayon, ano? Tanong ko. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ko at tinitigan ako ng malalim. Hinahanap na nila ako, May. At hindi ako papayagang manatili rito ng basta-basta lang. Nang gabing yun, hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Masaya ba ako na, sa wakas, nakuha ko na ang sagot sa matagal kong tanong? O natatakot ako dahil alam kong may mas malaking panganib na kasunod ang lahat ng ito? Si Elias, ang lalaking iniibig ko, ay hindi isang ordinaryong tao. Isa siyang nilalang mula sa mundo ng mga engkanto. Isang mundong hindi ko palubos na nauunawaan. At ngayon, gusto siyang ibalik sa kahariang pilit niyang tinatakasan. Nagising ako mula sa malalim kong pag-iisip nang marinig ko ang mahihinang yabag sa paligid ng library. Nagkatinginan kami ni Elias. Alam naming hindi lang kami ang naroon. At bago ko pa man matanong kung sino ang dumating, biglang bumukas ang pinto ng library at isang malamig na tinig ang pumuno sa buong silid. Natagpuan ka na rin namin, Elias. Napalingon ako. Sa may pintuan, nakatayo ang isang lalaki. Maputla ang balat, kulay pilak ang mga mata, at suot ang isang mahaba at itim na balabal. Hindi na ako nagtanong kung sino siya. Alam kong hindi siya tao. At sa gabing yon, napagtanto ko na hindi na namin matatakasan ang mundo na pilit nang bumabalik kay Elias. Umalis na kayo. Malamig na sabi ni Elias. Ngumiti ang lalaki. Pero hindi yun isang ngiting palakaibigan. Isang ngiti ng isang taong sigurado na sa kanyang panalo. Nagbago ka, Elias. Noon, di ka kailanman tututol sa utos ng ating kaharian. Ayoko nang bumalik. Sagot ni Elias. Bahagyang kumunot ang noo ng lalaki. At bakit? Dahil sa babaeng to? Dahan-dahan niyang inilapat ang tingin sa akin. Napapitlag ako. Sa unang pagkakataon, ako naman ang pinanlisikan ng tingin ng nilalang na ito. Isa siyang mortal. Isa siyang mahina, marupok, at panandilian lamang. Bakit mo isusuko ang walang hanggang buhay para sa isang nilalang na mamamatay rin balang araw? Hinawakan ni Elias ang kamay ko. Mahigpit na para bang pinaparamdam niya sa akin na wala siyang balak bumitaw. Dahil siya ang pumili sa akin. At ako, siya ang pinili ko. Napailing ang lalaki. Ang pagiging mortal ay isang kasinungalingan, Elias. Hindi mong matatakasan ang dugo mong engkanto. Kung ganon, putulin mo ang dugong yon. Gawin mo akong ganap na tao. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig ko. Elias, anong sinasabi mo? Tanong ko, halos hindi makapaniwala. Binalingan niya ako ng tingin. Ang lalim ng titig niya. Matagal ko nang hinangad to, May. Hindi ko kailanman ginusto ang buhay na walang katapusan. Ang buhay na parang isang anino lang sa mundo. Pero, wala nang pero. Ngumiti siya. Isang mapait pero matatag na ngiti. Ang gusto ko lang ay makasama ka bilang isang tunay na tao. Biglang lumamig ang paligid. Naramdaman kong humigpit ang hangin. Na parang may isang hindi nakikitang pwersa ang bumabalot sa paligid namin. Ang lalaki sa may pintuan ay hindi kumilos. Pero alam kong nagbago ang ekspresyon niya. Hindi na to basta matigas. Ngayon, may halong lungkot at galit. Huwag mong gagawin to, Elias. Kapag iniwan mo ang pagiging engkanto, hindi mo na mababawi ang lahat. Mawawala ang kapangyarihan mo. Mawawala ang koneksyon mo sa ating mundo. At maaaring mawala rin ang buhay mo.
Napalunok ako, pero hindi nag-atubili si Elias. Alam ko, sagot niya. At bago pa ako makapagsalita, biglang humangin ng malakas sa loob ng library. Ang mga lumang libro ay nagbagsakan mula sa kanilang mga estante. At ang kandila sa gilid ng silid ay biglang namatay. Iniwan kami sa halos madilim na lugar. At doon ko lang napansin na may dumating pang ibang mga nilalang. Sa bawat sulok ng library, sa mga anino ng estante, may lumilitaw na mga figura. Mga taong hindi ko kilala, pero may parehong pilak ng mga mata tulad ng lalaking kaharap namin. Tahimik sila, hindi gumagalaw, pero alam ko na hindi sila ordinaryong tao. Mga engkanto rin sila, at lahat sila ay narito para sunduin si Elias. Wala akong nagawa kundi yakapin si Elias. Nararamdaman ko ang tensyon sa katawan niya. Ang paghinga niyang mabigat. Alam kong wala kaming laban sa mga nilalang na ito. Pero biglang lumingon si Elias sa akin. May paraan. Naguguluhan akong tumingin sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Hindi siya sumagot. Sa halip ay nilagay niya ang kamay niya sa pisngi ko. Sa sandaling yon, parang may dumaloy na kakaibang init sa katawan ko. Hindi apoy, kundi isang enerhiya na parang bumabalot sa akin. Napapikit ako, at sa likod ng aking isipan, may narinig akong boses. Kapag sinabi kong tumakbo, huwag mong tatalikuran. Nang dumilat ako, nakita kong muli ang mga engkanto sa paligid. Pero ngayon, parang may kung anong liwanag sa katawan ni Elias. Isang bagay na hindi ko pa nakikita sa kanya noon. At bigla, bumukas ang bintana sa dulo ng library. Pinapasok ang napakalakas na bugso ng hangin. Nagliyab ang sahig sa paligid namin. Isang apoy na hindi kulay pula, kundi kulay asul. Parang isang mahiwagang apoy na hindi kayang patayin ng hangin. Nagkagulo ang mga engkanto. At nang bumalik ako ng tingin kay Elias, nakita ko ang ngiti niya. Isang mapait na ngiti ng isang taong alam na ang gagawin. At ngayon, tumakbo ka na. Bigla niyang itinulak ako palayo. Napaatras ako. Bumagsak sa sahig. At bago ko pa siya maabot muli, isang matinding liwanag ang bumalot sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang nangyari pagkatapos. Ang huling bagay na nakita ko ay si Elias. Nakatayo sa gitna ng mga nagliliyab na engkanto. Ang katawan niya ay unti-unting nagbabago. Parang naglalaho sa ere. At bago ako tuluyang mawala sa malay, isang boses ang narinig ko sa isipan ko. May, mahal kita. Nagising ako kinabukasan sa loob ng dorm ko. Walang bakas nang nangyari noong gabi. Walang nasunog na library. Walang anino ng mga engkanto. Pero wala na rin si Elias. Hindi ko alam kung namatay siya o kung tuluyan na siyang nawala sa mundo namin. Wala akong naramdaman. Wala akong nakita. Ang tanging iniwan niya sa akin ay isang lumang libro sa tabi ng kama ko. Ang parehong librong hawak niya noong una ko siyang makita sa lumang library. At sa pagitan ng mga pahina nito, may isang sulat na may pamilyar na sulat kamay. Salamat sa pagpili sa akin, May. Patawad kung hindi kita kayang ipaglaban sa paraang gusto mo. Pero alam ko, kung may isa pang buhay, pipiliin pa rin kita. Hindi ko alam kung kailan ako tumigil sa pag-iyak. At doon ko lang natanggap ang isang bagay na hindi ko gustong tanggapin. Si Elias, ang lalaking iniibig ko, ay tuluyan nang nawala sa mundong ito. Pero hindi ko kailanman makakalimutan ang pangakong binitawan niya. At sa puso ko, nanatili ang isang pag-asa. Na balang araw, kahit sa ibang panahon, sa ibang pagkakataon, magkikita pa rin kami. Matagal bago ko natanggap ang pagkawala ni Elias. Sa mga unang linggo pagkatapos ng gabing yon, halos hindi ako makatulog.
Tuwing pumapasok ako sa klase, instinct ko nang hinahanap siya, na parang bigla na lang siyang babalik at sasabihing panaginip lang ang lahat ng nangyari. Pero wala eh. Wala na siya. Maging ang kanyang pangalan ay nawala na rin sa listahan ng faculty. Parang hindi siya kailanman naging professor sa university namin. Kahit anong tanong ko sa registrar's office, walang opisyal na tala na nagturo si Elias sa amin. Parang binura siya ng mundo. At doon ko tuluyang naunawaan. Ang kaharian ng mga engkanto ay hindi pumapayag na may tumakas. At ngayong pinili ni Elias na iwan ang kanilang mundo, pinili rin ng kanilang kaharian na burahin ang lahat ng bakas niya sa mundo ng mga tao. Pero hindi nila nabura ang alaala ko. Naiwan sa akin ang katotohanan. Ang kwento ng isang engkantong gusto lamang maging tao. At ang pagmamahal na kahit anong pilit kong kalimutan ay hindi kailanman mawawala. Lumipas ang maraming buwan. Sinubukan kong ipagpatuloy ang buhay ko. Nakatuon sa pag-aaral, sa mga kaibigan, sa mga pangarap ko. Pero minsan, tuwing bumabaha ang ulan, naaalala ko kung paano niya ako tinatakpan ng kanyang payong. Minsan, tuwing dadaan ako sa lumang library, maririnig ko sa isipan ko ang boses niyang bumubulong ng kanyang huling mga salita sa akin. Minsan, habang nakatingin ako sa langit, naaalala ko kung paano niya ako hinahawakan, kung paano niya ako minahal. At sa kabila ng lahat, hindi ko na naisip na makikita ko pa siyang muli. Pero isang araw, habang naglalakad ako sa isang lumang bookstore sa Maynila, bigla akong napatigil. Sa dulo ng isang bookshelf, may isang lalaking nakatayo. May hawak na libro. Nakatungo siya, abala sa pagbabasa. Hindi man lang napansin ang presensya ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ang buhok niya, ang tikas niya, ang pamilyar na tahimik na aura. Hindi ko alam kung bakit pero naglakas loob akong lumapit. At noong sa wakas ay lumingon siya sa akin, halos hindi ako makahinga. Siya yun, si Elias. Pero iba na ang kanyang mata. Hindi na to kumikislap ng mahiwagang liwanag na dati kong nakikita. Hindi na siya ang engkantong hinabol ng kanyang mundo. Siya na ngayon ay isang ordinaryong lalaki. At ang pinaka nakakagulat, parang wala siyang naaalala tungkol sa akin. May kailangan ka ba? Tanong niya, magalang ngunit walang bakas ng pagkakakilala sa akin. Parang may bumagsak na mabigat sa dibdib ko. Hindi siya nagbibiro. Hindi siya nagkukunwari. Sa tingin niya, isa lamang akong estrangherong biglang lumapit sa kanya. At doon ko lang naisip ang isa pang bagay. Kapag tuluyan kang naging tao, mawawala rin ang lahat ng alaala mo bilang isang engkanto. Nagkaroon ako ng dalawang pagpipilian noon. Lumayo, tanggapin na nawala na siya sa akin, o subukang bumuo ulit ng panibagong kwento. Nang tumingin ako sa kanya, nakita kong nakatingin din siya sa akin. Hindi tulad ng dati pero may kung anong pagkalito sa mukha niya. Para bang kahit wala siyang maalala ay may kung anong bahagi ng sarili niya ang kumakapit sa isang bagay na hindi niya maintindihan. At doon ako ngumiti. Wala naman. Nagulat lang ako kasi parang kilala kita. Napakunot ang noo niya. Ganun ba? Baka nagkita na tayo noon. Marahan akong tumango, pero hindi na ako nagsalita pa. Alam kong hindi niya naaalala. Pero hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga, nandito siya. Buhay, malaya, at isang tunay na mortal. Gaya ng pangarap niya. At kahit anong nangyari noon, kahit ano pa ang nakaraan naming dalawa, alam kong ito ang simula ng bago naming kwento. Dahil minsan, sa isang mundo ng puno ng mahika at hiwaga, may isang engkanto na nagmahal ng isang mortal. At ngayon, sa isang simpleng pagkakataon,
muling nagtagpo ang kanilang mga landas. Isang bagong pagkakataon, isang bagong simula. At sa pagkakataong ito, hindi ko na siya bibitawan. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Hi po sa mga subscribers ko at welcome po sa mga bago kong subscribers. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Have a nice day po sa inyong lahat. Hanggang sa muli!